Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Ako po, Trump nagdeklara ng giyera kontra ICC. Ito na nga ang sinasabi natin, kabibig. Wala na ta, kabibig. Ito breaking news, US nagdeklara ng giyera kontra ICC. Ay, naku po! Naglunsad ang administrasyon ni US President Donald Trump ng isang government-wide campaign laban sa ICC, kabila ang planong hikayatin ang ibang mga bansa na kumalat sa tribunal at putulin ang kailang suporta nito. Halaka! Ayon sa US government, layunin ng kampanya na hadlangan ang kakayahan ng ICC na usigin ang mga Amerikanong mamamayan at opisyal dahil itinuturing umanong itong banta sa soberanya ng Estados Unidos. O buti pa si Trump na pag-isip ng ganyan, no? Ang Pilipinas hindi talaga sinurrender na sa Tatay Digong, no? Si BBM, nakaisip ba na itong ICC ay banta ng soberanya ng Pilipinas? Hindi, oy. Hindi niya iniisip niya kahit hindi tayo parte ng ICC. Hindi iniisip ni BBM na ito ay isang banta sa soberanya ng Pilipinas ng ICC. Kundi, ano nangyari? Nandun si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Nililitis. Kahit tayo ay wala na. Kumalas na tayo sa ICC. Diba? Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets and missiles, but with status, compacts, and the force of so-called international law. Hala, mga friends daw ng ICC, di ba? Ang Pilipinas na friends ng ICC? Hoy, Claire, aminin mo. Friends ng Pilipinas ang ICC. Sabi nga ng 18 ex-Marines, labas-pasok daw ang mga taga-ICC sa Pilipinas. Hala, paano yan? Ayon pa sa US State Department, sistematikong kikilos ang Washington upang pahinain ang operasyon ng ICC at mga bansang patuloy na sumusuporta sa korte habang tumatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos ay maaari ring sumailalim sa mas mahigpit na pagsusuri. Naku po, malaking problema yan. Ang pinaka-trending na nandun ngayon sa ICC na nililitis ngayon ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na taga-Pilipinas, na kung saan ang Pilipinas ay kaalyado ng Estados Unidos. Paano iyan i-explain ni BBM? Paano nila i-explain niya ni Trump na Trump, iba tong sitwasyon ni Duterte, ha? Ano ba? Kasi sabi dito, maaring sumailalim sa mas mahigpit na pagsusuri. Nako. Matagal nang hindi kinikilala ng Estados Unidos ang jurisdiction ng ICC at hindi ito naging kasapi ng Rome Statute, ang kasunduang nagtatag ng international na hukuman. O yun na, kabibig. Nako, yan ang magandang balita. Nako po. The Rome Statute is a mere papal rule that the rules are not laws but only considered law are those laws is cited in every year. Sinakyan agad ng mga the Philippines will protect with all its might to protect the ICC. Count Philippines government in if you're serious to your threat. Oh, yan, kabibig. Nako, sabi ng mga netizen, isali nyo ang Pilipinas. On the other hand, kabibig, nagsalita si Madam Claire Castro. Natakot na yata sila, no? Natakot si BBM. Sabi ni Claire Castro, iginiit niya na hindi tayo sakop ng pulisiya ng US sa issue ng ICC. Hala? Sabi ni Claire Castro, hindi sakop ang ating gobyerno ang pulisiya ng bansang USA. Hala mo. Yung kabibig, yun ang sabi ni Claire. Reaction ni Claire Castro matapos ipinahayag ni US President Donald Trump. Nako, yan na. Sabi daw dito ni Eric Cabaruan, lahat daw nung sumusuporta sa ICC, tapos hindi na naman sakop. Ano ba naman? Ngayon hindi sakop, noon sakop. Pagkagipitan ay sa US din ang takbo. Kolbaan man
Si Auntie Claire, naku po, nagsalita na ang magaling na si Claire. Siya ba ang harap kay Trump? Okay, forward na kay Trump ang sinabi mo. Wala sabi ng isang netizen. Lahat ng sumusuporta sa ICC. Ayan na, pumalag na mas malakas pa sa bansang US isang babaeng takot sigawan. Tingnan lang daw natin. Tayo ay dakop ng US. Nagpatawa si Auntie Claire. Kabahan na. Istoryahe pero sa EDCA sakop tayo. Yun ang komento ng mga netizen ngayon. Isang napakagandang balita ito, kabibig, kung saan talagang kung ito ay mangyayari, kabibig, nako, mapapauwi ba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Kasi mawawala ng power ang ICC. Sabi dito, sabi ni Trump, naglunsad ang administrasyon ni US President Donald Trump wide campaign laban sa ICC. Kabilang ang planong hikayatin ang ibang bansa na kumalas sa tribunal at putulin ang kailang suporta rito. So kung walang suportang makukuha ang ICC sa ibang bansang miyembro ng ICC, katapusan ng ICC. Naku, I'm sure maraming bansa ang kakalas sa ICC kasi yung ibang bansa dependent sa Amerika. So for example, sabihin ni Trump, sige, yung mga sumusuporta sa ICC, susuriin namin. Ang susuporta sa ICC, mananagot sa amin. Yan na ang pinakadelikado, kabibig, diba? Eto, panoorin nyo ang video. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country, American Marines risking their lives to defend our homeland, prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power, transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Napanood nyo ang video. Diba? Sabi ni Secretary of State Marco Rubio, the International Criminal Court seeks to become the unaccountable arbiter of a new global law, empowered to prosecute and arrest our citizens at will and extensively threaten American sovereignty. We will teach the ICC the full meaning of American resolve. Yan na. Makinig ka, Bongbong Marcos. While you, BBM, surrender former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC via special delivery, paying for a private jet,
Shame on you. Nakakahiya naman to, BBM. Paano to kabibig? Paano kaya kung ipapatawag si BBM ni Trump at mag-explain si BBM kung bakit niya pinadakip, bakit niya hinayaan na isang former president ay isurrender sa ICC? Na alam naman natin na hindi na tayo ng membro ng ICC. Ano kayang isasagot ni BBM? Ikaw isang presidente, hinayaan mo ang sovereignty ng iyong bansa ay kukunin, abusuhin ng ICC? Yun ang posibleng tanong ni Trump kasi si Trump galit na. Gusto niyang pulbusin ang ICC. Gusto niyang gigirahin ang ICC para mawala ng kapangyarihan. Lahat ng mga countries na sumuporta sa ICC, kumalas na kayo. Or else, ang Amerika ang magiging kalaban nyo. Yun ang gustong ipaabot ni Trump. Paano, sabi naman ni Claire Castro na hindi tayong sa polisiya ng Amerika, hindi tayo kasama sa polisiya ng Amerika. Claire, ang sabi ni Trump na lahat ng sumusuporta sa ICC. Hindi mo ba ma-explain yan? Hindi mo ba maintindihan yan? Yan nga ang sinasabi natin, kabibig. So, ikaw kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.